Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. O ito mga kabunyog, ha? Susunod na si Bongo sa ICC. Ha? Ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, mayroon na siyang tunog na maglalabas na rin ang ICC ng warrant of arrest mga kabunyog kay Bongo. Sunod na umanong magkakaroon ng arrest warrant mula sa International Criminal Court si Senador Bongo, ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Kabilang sa nagpakalma kay Senador Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng NBI, si Senador Bongo. Pero posibleng maharap din umano si Go sa parehong problema, ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa impormasyon kasing nakuha ni Trillanes, nakaumang na umano ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC para kay Go bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Ang susunod po ay si Senator Bongo. Pero para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin. Hindi man tiyak kung kailan nakasisiguro si Trillanes na magkakawarrant din si Go. Sabi ni Trillanes, inireklamo si Go sa ICC dahil nung kasagsagan ng mga extrajudicial killings, si Go umano ang tagabigay ng reward sa bawat assassination bilang leader umano ng Special Operations Group ng National Death Squad ni Duterte. Ito yung pagbabayad or pagiging accountable. Kung namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na, singilan na ito. Maglalabas na ayon kay Trillanes, mayroon na siyang natutunugan. Alam naman natin si Trillanes may connection sa may connection sa ICC. Ayon kay Trillanes, mayroon na siyang nababalitaan na lalabas na ang arrest warrant ni Bongo. Yun, matindi yan, matindi yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ito? Mauubos na ang kampo ng Duterte. Talagang iniisa-isa. Ito ngang ito ngang kay Bato de la Rosa. Ayan, ano na lang yan. Pupukusan na yan pupukusan na yan si Bato sa manhunt. Ang NBI nag-meeting na sa kayong CIDG, nag-aano na sila, nag-uusap-usap na. Pagtutulong-tulungan na yan. Si Bato de la Rosa. Pero itong si Bongo nga, si Trillanes ang naglabas ng balita sa isang interview sa kanya. Ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, may tunog siya na lalabas na ang arrest warrant ni Bongo. Ayan, mga kabunyog. Sabi dito, ICC to release warrant versus Senator Bongo next. Trillanes. Ang pitsa niyan, May 16, tingnan nyo sa baba, May 16. Kaya bago pa lang po yung balita na yan. Hindi naman talaga malayo na totoo yan kasi nga pinangalanan na isa si mga pinangalanan si Bongo doon sa mga co-perpetrators. Naglabas na sa confirmation of charges hearing. Sa confirmation of charges hearing ni Duterte, pinangalanan na yung mga co-perpetrators at itong si Bongo ay kasama. Kasama si Bongo. At ang testigo kasi laban kay Bongo nandun na si Garma Nandun na sa dahig sa ICC. Kaya na ito mga kabunyog. At saka hindi naman pwedeng hindi mag-release ng warrant of arrest niyan kasi magsisimula na ang trial kay Duterte. Magsisimula na November 30. Inischedule na ng prosecution. Nagkukontra pa ang defense, nagkukontra pa pero November 30 na yung inischedule na trial ni Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. November 30. Yan yung schedule. Kaya dahil si Duterte ay magsisimula na ng trial, syempre yung mga co-perpetrators dapat maaresto na rin. At itong si Bongo, isa ito sa mga co-perpetrators. Kaya posibleng lumabas na rin ang arrest warrant nito. Sa simula siguro, isisil na naman yan. Ang practice ng ICC, pag naglalabas ng arrest warrant, sinisil muna.
Sealed muna ang arrest warrant. Hindi muna siya pinapublic. Kaya ano yan, mga kabunyugma, lalo na pag naglabas ng desisyon ang Korte Suprema, tapos halimbawa ang desisyon ng Korte Suprema ay sabihin ng Korte Suprema na tama, legal naman yung ginawa kay Duterte na inaresto ng mga autoridad at tinurn over sa Interpol. Pagka-turn over sa Interpol ay tinurn over din sa ICC. Kapag lumabas ang Korte Suprema ng ganong desisyon, kasi lalabas na eh. Lalabas na malamang. Kasi nung isang araw, hindi na nag-grant ng TRO kay Bato de la Rosa. Pinapa-comment na lang yung OSG. Nag-comment na nga eh. Saka yung kampo rin ni Bato. Pagkatapos niyan, maglalabas na yan ng desisyon. Ngayon, ang desisyon ng Korte Suprema, kapag ang desisyon niyan, walang illegal sa ginagawa ng gobyerno, wala na si Bongo. Wala na. Kasi pag nag-decide ang Supreme Court kontra kay Duterte, kontra kay Bato, at sabihin ng Korte Suprema na legal naman ang ginawa ng gobyerno, wala na. Wala nang kawala si Bongo. Wala nang kawala yan kasi pag mayroon ng desisyon ng Korte Suprema, ano pa naman ang recourse niya? Kasi ang ginagawa ngayon ni Bato de la Rosa, lumapit sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Kung hindi man ng TRO, ideklara ng Korte Suprema kung legal or illegal ba yung ginagawa na pag-aresto, katulad ng ginawa kay Duterte. Pag nagsabi ang Korte Suprema, wala namang illegal doon, wala na. Si Bato, imamanhunt na yan. Tapos pag lumabas yung kay Bongo, na rin. Si Bongo naman ang aarestuhin. Kaya mauubos yung mauubos yung mga senador ng pro Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. Mauubos sila doon sa yung mga pro Duterte. Si Bato nagtatago na naman ngayon. Si Jinggoy Estrada, may recommendation na ang DOJ, kasuhan na ng ombudsman. Pag kinasuhan na yan, makukulong na rin yan si Jinggoy Estrada. Kaya ito mga kabunyog, ubos na ito. Pagkatapos si Bongo naman sa ICC. Pero ang dito, ang warning ni Trillanes, na yan, lalabas na yan kasi nga yung mga co-perpetrators, isa-isa lang lumalabas yung mga warrants of arrest. Nauna na si Bato, syempre susunod na dyan si Bongo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.